Umuulan ng walang tigil ng gabing iyon. Ang tunog ng patak sa bubong na yero ay parang isang paulit-ulit na paalala na may bagay na hindi na mababawi at sa loob ng maliit na bahay na halos hindi na kayang itago ang lamig at kahirapan. Nakahiga ang isang babaeng halos mawalan na ng lakas habang pinipigilan ang sakit ng panganganak. Ang kanyang paghinga ay mabigat, pilit, at sa bawat paglabas nito ay parang may kasamang piraso ng kanyang buhay na unti-unting nauubos habang sa tabi niya ay nakatayo ang isang batang babae na nanginginig ang kamay sa paghawak ng baso ng tubig na may halong asukal. Hindi niya alam kung makakatulong ba yon, pero iyon lang ang kaya niyang gawin. At sa gitna ng katahimikang pinupuno ng ulan at hirap, biglang bumukas ang pinto na parang isang hatol na matagal nang hinihintay. Pumasok ang lalaki na hindi man lang nabasa ng emosyon. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalala, kundi isang malamig na pagod. At direkta niyang sinabi na wala siyang pera para dalhin ang asawa sa ospital. Parang ang lahat ng paghihirap ng babae ay isang bagay lang na pwede niyang iwanan. At bago pa makapagsalita ang babae, ay sumunod ang isa pang babae sa likod niya. Maayos ang pananamit, maayos ang tindig, at may isang ngiti na hindi kailanman naging totoo. At sa sandaling iyon ay naintindihan ng babae sa higaan ang lahat ng hindi na kailangang ipaliwanag. Ang pagkakaibigan, ang tiwala, ang mga panahong akala niya ay may kahulugan. Lahat ay naging isang tahimik na panlilinlang. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang boses niya ay parang nalunod sa hangin. Sinabi niyang pinagkatiwalaan niya ang babaeng yon, ngunit ang sagot ay isang malamig na katotohanan na ang mahina ay laging natatalo. At sa isang simpleng paanyaya na sumama sa kanya, kapalit ng yaman at kapangyarihan, tuluyan ng pinili ng lalaki ang landas na hindi kasama ang kanyang pamilya. Sinabi niyang pagod na siya sa kahirapan. At sa mga salitang yon, para bang pinutol niya ang lahat ng koneksyon na minsan nilang pinaniwalaan. Hindi siya lumingon habang umaalis. Hindi niya tiningnan ang asawa niyang naghihingalo. Hindi niya nakita ang anak niyang nakatayo sa sulok. Unti-unting gumuho ang mundo. Nang magsara ang pinto, naiwan ang isang katahimikan na mas masakit kaysa sa sigaw. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang gabi. Unti-unting kumalat ang amoy ng gasolina sa hangin. Mahina sa simula, ngunit kalaunan ay hindi na maitatanggi. Napatingin ang bata sa pinto habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso. At bago pa siya makapagsalita, sumiklab ang apoy, parang isang lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. Sa loob ng ilang segundo, nilamon ng liwanag at init ang buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, hindi sumigaw ang babae. Sa halip, huminga siya ng malalim. Hinila niya ang bata palapit sa kanya at marahang sinabi na pumikit ito at huwag matakot dahil iingatan siya ng kanyang ina. Sa loob ng kanyang isip, wala nang galit o pagsisisi, kundi isang malinaw na desisyon. Kung may kailangang mawala, hindi iyon ang kanyang anak. Sa huling sandali, itinulak niya ang bata palabas ng apoy. Isang galaw na puno ng lakas na lampas sa kanyang katawan. Ang sigaw ng bata ay nalunod sa ulan at apoy. Habang bumagsak ito sa labas, patuloy na nilamon ng apoy ang lahat sa loob. At sa gabing iyon, may isang buhay na natapos sa katahimikan at isang bagong kapalaran ang isinilang mula sa abo. Dala ang sugat na hindi kailanman maghihilom at ang alaala ng isang pag-ibig na pinili ang sakripisyo kaysa sa sarili. Sa labas ng nasusunog na bahay, ang ulan ay patuloy na bumubuhos na parang pilit hinuhugasan ng kasalanan ng gabing iyon, ngunit hindi sapat upang burahin ang nangyari, at ang batang itinulak palabas ay nakahiga sa basang lupa habang ang kanyang maliit na katawan ay nanginginig sa pagitan ng lamig at shock. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa apoy na patuloy na lumalamon sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. At sa bawat paggalaw ng apoy ay parang may bahagi ng kanyang sarili na unti-unting nawawala. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo pabalik, gusto niyang hanapin ang kanyang ina sa loob ng apoy, ngunit ang kanyang katawan ay hindi na sumunod sa kanya. Para bang may isang instinct na pumipigil sa kanya.
Isang tahimik ngunit matibay na paalala na ang lahat ay huli na. At habang ang ulan ay patuloy na bumabagsak sa kanyang mukha, ay hindi niya alam kung ang dumadaloy sa kanyang pisngi ay ulan o luha. At sa gitna ng kaguluhan ay unti-unti niyang narinig ang mga boses mula sa malayo, mga yabag na papalapit, mga taong nagsisigawan, ngunit ang lahat ay parang malayo, parang hindi bahagi ng kanyang mundo. At bago pa niya tuluyang maintindihan ang nangyayari, ay may mga kamay na humawak sa kanya. May mga boses na nagtatanong kung siya ay ayos lang, ngunit ang kanyang paningin ay unti-unting nagdidilim habang ang pagod at usok ay sumasakal sa kanyang paghinga. At sa huling sandali bago siya mawalan ng malay, ay nakita niya ang apoy na patuloy na sumasayaw sa gitna ng ulan. Isang imahe na mananatili sa kanya habang buhay. Isang alaala na hindi kailanman mawawala kahit anong pilit niyang kalimutan. Nang siya ay muling magising, ang unang bagay na sumalubong sa kanya ay ang puting kisame at ang malamig na amoy ng ospital. Ang katahimikan ay kakaiba, hindi tulad ng katahimikan ng gabi, kundi isang katahimikang puno ng kontrol. At habang unti-unti niyang nararamdaman ang kanyang katawan, ay agad siyang sinalubong ng sakit. Hindi kasing tindi ng apoy, ngunit sapat upang ipaalala sa kanya na ang lahat ay totoo, na ang nangyari ay hindi panaginip. At nang igalaw niya ang kanyang ulo, ay nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Maayos ang pananamit at kalmado ang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila sanay ng makakita ng mga bagay na hindi kayang tanggapin ng iba. At sa paraan ng pagtitig nito ay parang sinusukat siya. Parang may hinahanap sa kanya na hindi niya pa alam. At sa kabila ng kanyang pagkalito ay may isang tanong na agad na lumabas mula sa kanyang labi. Mahina, ngunit puno ng takot. Nasaan ang kanyang ina? Ngunit bago pa man siya makatanggap ng sagot, ay naramdaman na niya ang katotohanan sa katahimikan ng lalaki, sa paraan ng kanyang paghinga, sa sandaling pag-iwas ng tingin. At sa sandaling iyon ay hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw, dahil may isang bahagi sa kanya na biglang tumahimik. Isang bahagi na parang tumigil sa paglaki at nanatili sa gabing iyon habang ang natitirang bahagi niya ay pinilit magpatuloy. At nang marinig niya ang salitang iniligtas siya ng kanyang ina, ay may kung anong nagbago sa loob niya. Hindi ito galit, hindi rin ito simpleng lungkot, kundi isang mabigat na pakiramdam na parang isang pangako na hindi pa niya kayang ipaliwanag, na ang buhay niya ay hindi na lamang kanya, kundi isang bagay na ipinagkaloob sa kanya kapalit ng sakripisyo ng ibang tao. At sa mga sumunod na araw ay tila naging pare-pareho ang lahat. Ang oras ay dumadaan, ngunit hindi gumagalaw. Ang bawat gabi ay dinadala siya pabalik sa apoy, sa ulan, sa huling yakap ng kanyang ina. At sa bawat paggising niya ay mas lalong tumitibay ang katahimikan sa loob niya. Isang katahimikan na hindi kahinaan, kundi paghahanda. At pagkatapos ng ilang panahon, nang walang paalam at walang bakas, ang batang iyon ay nawala mula sa lugar na iyon. Parang nilamon siya ng mundo na minsan ay muntik nang pumatay sa kanya, at sa kung saan man siya napunta ay doon nagsimula ang isang bagong buhay. Hindi bilang isang batang naiwan sa abo, kundi bilang isang taong unti-unting huhubugin ng sakit, alaala, at isang pangakong hindi kailanman bibitaw. 18 taon ang lumipas na parang isang mahabang gabi na hindi kailanman nagkaroon ng ganap na umaga. At sa loob ng panahong iyon ay natutunan ng batang minsang naiwan sa ulan at tabo kung paano mabuhay nang hindi umaasa, kung paano tumingin ng diretso sa mundo kahit puno ito ng kasinungalingan, at higit sa lahat, kung paano itago ang apoy sa loob niya nang hindi ito nakikita ng iba. At ngayon, sa loob ng isang tahimik, ngunit marangyang sasakyan na dumudulas sa kalsada ng Qingzhou, nakaupo siya sa likod na parang isang taong hindi kailanman naging bahagi ng kahirapan. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mga mata ay kalmado, ngunit malalim, at ang ilaw mula sa lungsod na pumapasok sa bintana ay naglalaro sa kanyang mukha na parang sinusubukang basahin kung sino ba talaga siya. Ngunit ang totoo ay wala nang makakabasa sa kanya,
dahil matagal na niyang natutunan kung paano isara ang sarili niya sa mundo. At habang pinagmamasdan niya ang mga ilaw na dumadaan, ay may isang alaala na dahan-dahang umaangat mula sa ilalim ng kanyang isipan. Ang tunog ng ulan, ang init ng apoy, at ang huling yakap ng kanyang ina. At kahit gaano niya ito subukang itulak palayo, ay nananatili itong bahagi ng bawat paghinga niya, isang tahimik na paalala kung bakit siya bumalik. Panginoon, narating na po natin ang Qingzhou. Maingat na sabi ng lalaking nasa harap. Ang kanyang boses ay puno ng respeto na halos hindi mapansin, ngunit sapat para ipaalala kung gaano kalaki ang agwat ng kanilang mga mundo. At sa salitang iyon, Panginoon, bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata, hindi dahil hindi siya sanay, kundi dahil may kakaibang ironiya sa titulong iyon. Isang titulong ibinigay sa kanya ng mundo matapos niyang pagdaanan ng impyernong hindi nakita ng iba. At sa loob ng kanyang isip ay may isang maikling tanong na dumaan. Isang tanong na hindi niya kailanman sinasagot. Kung ang lahat ng kapangyarihan na ito ay sapat ba upang punan ng kawalan na iniwan ng gabing iyon. Ngunit tulad ng dati, pinili niyang huwag sagutin dahil ang sagot ay hindi mahalaga kumpara sa dahilan kung bakit siya narito. Mula ngayon, marahan niyang sabi. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit may bigat na agad. Naramdaman ng taong kausap niya, tawagin mo akong binibini sa publiko. At sa simpleng utos na yon ay malinaw na hindi lamang siya bumalik bilang isang anak na nawawala, kundi bilang isang taong may plano. Isang taong hindi napapayag na maging mahina. At habang bumukas ang pinto ng sasakyan, ay sumalubong sa kanya ang hangin ng lungsod. Malinis, malamig, at puno ng pangako. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may isang bagay na hindi nagbago. Ang pakiramdam na may isang bahagi ng kanyang sarili na naiwan sa lugar na iyon 18 taon na ang nakalipas. Samantala, sa isang sulok ng parehong lungsod na tila hindi naaabot ng liwanag ng mga gusali, nakatira ang isang babae sa isang pansamantalang kubol na gawa sa plastik at lumang kahoy. Ang hangin doon ay mabigat at ang bawat araw ay parang isang tahimik na pakikipaglaban. At sa loob ng maliit na espasyong iyon ay nakaupo siya. Hawak ang isang lumang larawan na halos kupas na. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaan sa imahe na parang sinusubukang alalahanin ang mukha ng batang matagal nang nawala. At kahit na 18 taon na ang lumipas, ay hindi niya kailanman binitawan ng paniniwala na babalik ito. Kahit na ang mundo ay paulit-ulit na nagsasabing imposible. At sa bawat gabi ay inuulit niya ang parehong tanong, nasaan ka, anak? Isang tanong na walang sagot, ngunit hindi niya kayang itigil. Hindi pa siya babalik. Malamig na sabi ng isang boses mula sa likod. At sa sandaling iyon ay agad niyang nakilala kung sino yon. Ang lalaking minsang naging asawa niya, ang lalaking pinili ang ibang buhay kaysa sa kanila. At kahit hindi siya lumingon, ay naramdaman niya ang presensya nito na parang isang sugat na hindi kailanman naghilom. Kahit bumalik siya, makikilala ka pa ba niya sa itsura mong yan? Dagdag nito, may halong pangungutya na parang hindi na kailangang itago. At sa bawat salita ay parang pinipilit nitong wasakin ang natitirang pag-asa ng babae. Ngunit sa halip na sumagot, ay hinigpitan niya lamang ang hawak sa larawan dahil iyon na lang ang natitira sa kanya. Pirmahan mo na ang kasunduan, sabi ng lalaki. Inilapag ang mga papeles sa mesa na halos hindi na matatawag na mesa. Bibigyan kita ng pera. Ngunit ang babae ay bahagyang umiling, hindi dahil sa kayabangan, kundi dahil sa isang simpleng paniniwala na hindi niya kayang ipagpalit ang huling koneksyon niya sa kanyang anak, kapalit ng kahit anong halaga. At sa katahimikan na yon ay may isang bagay na unti-unting nagbabago sa hangin. Isang tensyon na hindi pa sumasabog, ngunit malapit na. Sa kabilang panig ng lungsod, ang babae na minsang bata ay nakatayo ngayon sa harap ng isang gusali. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon na hindi niya kailangang isipin. At sa loob ng kanyang dibdib ay may isang pakiramdam na hindi niya matagal nang naramdaman. Hindi galit, hindi takot,
kundi isang tahimik na paghila. Parang may isang bagay na matagal nang naghihintay sa kanya. At sa sandaling iyon ay bahagya siyang napahinto. Ang kanyang paghinga ay nagbago. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay may isang tanong na lumitaw sa kanya. Handa na ba siya? Ngunit tulad ng dati, hindi niya hinintay ang sagot dahil ang kanyang pagdating ay hindi tungkol sa paghahanda kundi sa pagtatapos ng isang bagay na nagsimula pa noong gabing iyon ng ulan at apoy. Sa umagang yon ay hindi maliwanag ang langit, tila may manipis na ulap na nagkukubli sa araw. At habang ang lungsod ay unti-unting nagigising sa ingay ng mga sasakyan at tao, may isang lugar na nananatiling parang nakahiwalay sa lahat. Ang lumang kanto kung saan nakatayo ang kubol ng kanyang ina. At habang papalapit ang sasakyan na kanyang sinasakyan, ang bawat metro ng distansya ay parang bumibigat sa kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang pakiramdam na matagal niyang iniiwasan. Isang pakiramdam na hindi niya kayang kontrolin, gaya ng lahat ng bagay sa kanyang buhay ngayon. At nang tuluyang huminto ang sasakyan, ay hindi siya agad bumaba. Nanatili siyang nakaupo. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nakapulupot sa gilid ng upuan habang ang kanyang mga mata ay nakatingin sa labas, sa lugar na halos hindi nagbago. Ang parehong lupa, ang parehong hangin, ang parehong pakiramdam ng kahirapan. Ngunit sa loob niya ay may nagbago na hindi na maibabalik sa dati. Binibini, maingat na sabi ng kanyang kasama. Nandito na po tayo. Ngunit hindi siya sumagot agad. Sa halip ay pumikit siya sandali. At sa dilim ng kanyang paningin ay muling lumitaw ang alaala ng apoy, ng ulan, ng huling yakap ng kanyang ina. At sa pagkakataong iyon ay hindi niya ito itinulak palayo, kundi hinayaan niyang manatili. Parang tinatanggap niya na bahagi iyon ng bawat hakbang na gagawin niya mula ngayon. At nang muling bumukas ang kanyang mga mata, ay wala nang bakas ng pag-aalinlangan. Tanging isang tahimik na desisyon na hindi na mababago. Pagbukas ng pinto ay agad siyang sinalubong ng hangin na may halong alikabok at init, ibang-iba sa malamig at kontroladong hangin ng mundong kanyang kinagisnan nitong mga nakaraang taon. At habang naglalakad siya, papalapit sa kubol, ay napansin niyang mas maliit ito kaysa sa naaalala niya. O marahil ay mas malaki lamang ang mundo niya ngayon. At sa bawat hakbang ay parang may boses sa loob niya na nagtatanong kung huli na ba ang lahat, kung may natitira pa bang puwang para sa kanya sa buhay ng babaeng iniwan niya nang hindi sinasadya. Ngunit pinili niyang huwag pansinin ang boses na yon dahil alam niyang kung hihinto siya ngayon ay maaaring hindi na siya makapagpatuloy. Sa loob ng kubol, ang kanyang ina ay nakaupo sa harap ng isang lumang mesa. Ang kanyang likod ay bahagyang nakayuko at sa kanyang kamay ay hawak pa rin ang lumang larawan na matagal ng kupas. Ang kanyang mga mata ay nakatutok dito na parang doon na lamang umiikot ang kanyang mundo. At sa sandaling iyon ay napahinto ang babae sa labas ng pintuan. Hindi dahil hindi niya kayang pumasok, kundi dahil sa bigat ng eksenang nasa harap niya. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang 18 taon ay nakita niya ang malinaw na resulta ng pagkawalan niya. Ang oras na hindi gumalaw para sa kanyang ina, ang paghihintay na hindi natapos, ang sakit na hindi kailanman gumaling. Ngunit bago pa siya makapagsalita ay may isa pang boses na sumira sa katahimikan. Isang boses na pamilyar, ngunit puno ng pagkapuot. Hanggang ngayon naghihintay ka pa rin. At sa sandaling iyon ay pumasok ang lalaking minsang naging ama niya. Ang kanyang tindig ay puno ng kayabangan at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagsisisi. At habang lumalapit siya, ay inilapag niya ang isang dokumento sa mesa na parang iyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pirmahan mo na to, sabi niya, huwag ka nang magpakatanga. At sa bawat salita ay parang sinusubukan niyang burahin ang natitirang dignidad ng babae. Ngunit ang kanyang ina ay hindi gumalaw, hindi tumingin, at hindi sumagot. Tanging ang kanyang kamay ang bahagyang humigpit sa larawan na hawak niya. Sa labas, ang babae na ngayon ay nakatayo sa pintuan ay naramdaman ang init ng dugo sa kanyang ugat. Hindi ito ang galit na sumasabog, kundi isang malamig at kontroladong galit na mas mapanganib. At sa loob ng kanyang isip ay may isang malinaw na linya na unti-unting nabubuo.
Isang linya na naghihiwalay sa nakaraan at sa kung ano ang gagawin niya mula ngayon. At sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang pagbabalik niya ay hindi lamang para makita ang kanyang ina, kundi para tapusin ang lahat ng hindi natapos, upang ibalik ang lahat ng sakit na iniwan sa kanila. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay may isang bahagi ng kanyang sarili na nanatiling tahimik, isang bahagi na hindi naghahangad ng paghihiganti, kundi ng isang simpleng bagay na makita kung may natitira pa bang pagmamahal sa pagitan nila. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang kanyang mga hakbang ay hindi malakas, ngunit sapat upang marinig. At sa tunog na yon ay napatingin ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit nang makita ang mukha ng babaeng nasa pintuan, ay tila may kung anong gumalaw sa loob niya. Isang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. At sa sandaling iyon ay nagtagpo ang kanilang mga mata. Dalawang taong pinaghiwalay ng apoy, ng oras, at ng sakit. At kahit walang salita, ay may isang bagay na unti-unting bumabalik. Isang koneksyon na hindi kailanman tuluyang nawala. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, tila huminto ang oras sa loob ng maliit na kubol at ang lahat ng ingay mula sa labas, ang mga yabag, ang hangin, ang malalayong boses, ay unti-unting naglaho na parang hindi mahalaga kumpara sa tahimik na sandaling iyon. At habang ang ina ay dahan-dahang tumayo, ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa isang damdaming matagal na niyang pinigilan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mukha ng babaeng. Nasa harap niya na parang sinusubukang hanapin ang batang minsang nawawala sa loob ng taong ito na ngayon ay tila banyaga. At sa kabilang panig ay nakatayo ang anak, ang kanyang postura ay matatag. Ngunit ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumikilos, isang maliit na senyales ng kaguluhan na hindi niya kayang ipakita sa iba. At sa loob ng kanyang isip ay may dalawang boses. Isa na nagsasabing, manatiling malamig, manatiling kontrolado, at isa na tahimik. Ngunit mas malalim na nagtatanong kung bakit sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan ay nananatili pa rin ang isang bahagi ng kanyang sarili na gustong tumakbo palapit at yakapin ang babaeng iyon. Ikaw ba? Mahina ngunit puno ng pag-aalinlangan ang boses ng ina. Ang kanyang mga salita ay parang dahan-dahang lumalabas mula sa isang puso na matagal nang nasanay sa sakit. At sa tanong na yon ay hindi agad sumagot ang anak. Hindi dahil hindi niya alam ang isasagot, kundi dahil sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang katotohanan ay hindi sapat, na ang pagkilala ay hindi lamang tungkol sa mukha, kundi sa alaala, sa koneksyon, sa mga bagay na hindi kayang patunayan ng salita lamang. At habang tinitingnan niya ang ina, ay napansin niya ang mga bakas ng panahon sa kanyang mukha. Ang mga peklat, ang pagod, ang katahimikan na hindi nawala. At sa unang pagkakataon ay may kirot na dumaan sa kanyang dibdib. Isang kirot na hindi niya kayang kontrolin, gaya ng galit o paghihiganti. Nanay, ang salita ay lumabas ng mas mahina kaysa sa inaasahan niya, ngunit sapat upang basagin ang natitirang distansya sa pagitan nila. At sa sandaling iyon ay parang may kung anong pumutok sa loob ng babae. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha na matagal niyang pinigilan. At bago pa niya mapigilan ang sarili, ay lumapit siya at hinawakan ang mukha ng anak. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang sinusundan ang mga linya ng mukha nito na parang sinusubukang kumpirmahin na hindi ito panaginip, na ang batang matagal niyang hinintay ay talagang bumalik. At sa haplos na iyon ay may isang bagay na gumalaw sa loob ng anak. Isang bahagi na matagal niyang isinara, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala. Ikaw nga. Halos hindi marinig ang boses ng ina habang unti-unting bumigay ang kanyang katawan sa emosyon. At sa sandaling iyon ay hindi na napigilan ng anak ang sarili. Ang kanyang kontrol ay bahagyang nabasag at dahan-dahan niyang hinayaan ang sarili na lumapit. Hindi bilang isang makapangyarihang tao, kundi bilang isang anak na matagal nang nawawala. At sa yakap na iyon ay walang salita,
walang paliwanag. Tanging ang bigat ng 18 taon ng paghihiwalay na unti-unting natutunaw sa pagitan nila. Ngunit ang sandaling iyon ay hindi pinahaba ng mundo. Drama na naman, malamig na putol ng lalaki. Ang kanyang boses ay parang kutsilyo na muling bumabalik sa sugat na halos magsara pa lamang. At sa isang iglap ay nabasag ang katahimikan. Ang kanyang presensya ay parang paalala na ang nakaraan ay hindi pa tapos, na ang sakit ay hindi pa bayad. At habang lumalapit siya ay tumingin siya sa anak na may halong paghamak at pagtataka. "Buhay ka pala," sabi niya. At sa simpleng pangungusap na yon ay walang bakas ng tuwa o pagsisisi. Tanging isang malamig na pagtanggap na parang ang kanyang pagkabuhay ay isang abala lamang. Sa sandaling iyon ay muling nagbago ang ekspresyon ng babae. Ang init ng yakap ay napalitan ng isang malamig na katahimikan at habang humiwalay siya ay dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang ina. Isang tahimik na senyales na hindi na siya nag-iisa at sa loob ng kanyang isip ay muling bumalik ang malinaw na layunin na dinala niya rito, na ang pagbabalik na ito ay hindi lamang para sa muling pagkikita kundi para sa pagtatapos ng lahat ng nagsimula noong gabing iyon. At habang tumingin siya sa lalaking nasa harap niya, ay walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang uri ng katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa galit, dahil ito ay katahimikan ng isang taong matagal nang nagpasya kung paano magtatapos ang kwento. Sa loob ng kubol na yon, ang hangin ay tila naging mas mabigat, parang bawat paghinga ay kailangang paghirapan. At habang hawak ng babae ang kamay ng kanyang ina, ay malinaw niyang naramdaman kung gaano ito kapayat, gaano ito kahina kumpara sa alaala niya. At sa simpleng detalyeng yon ay may kung anong kumirot sa loob niya. Isang uri ng galit na hindi sumisigaw kundi dahan-dahang kumakain sa kanya mula sa loob. At sa sandaling iyon ay hindi na niya kailangang magtanong kung paano nabuhay ang kanyang ina sa loob ng 18 taon. Dahil ang sagot ay naroon mismo sa kanyang harapan, sa bawat peklat, sa bawat bakas ng pagod, sa bawat tahimik na pagtitiis na hindi nakita ng mundo. At habang unti-unti niyang inangat ang kanyang tingin patungo sa lalaking nakatayo sa harap nila, ay may isang malinaw na linya na muling nabuo sa kanyang isipan. Ang linya sa pagitan ng kung sino ang dapat niyang protektahan at kung sino ang dapat managot. "Lumayas ka rito," malamig na sabi ng lalaki, parang ang presensya niya ay isang dumi na kailangang alisin, "hindi ka bagay sa lugar na to." At sa tono ng kanyang boses ay malinaw na hindi niya kinikilala ang babaeng nasa harap niya bilang anak, kundi bilang isang estranghero na walang karapatan. At sa likod niya ay nakatayo ang babaeng minsang kaibigan ng kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanuring interes. Parang nanonood lamang siya ng isang palabas na siya ang may kontrol. At sa sandaling iyon ay nagtagpo ang kanilang mga tingin. Dalawang babae na magkaiba ang pinanggalingan, ngunit parehong may alam kung paano maging malupit. At sa loob ng ilang segundo ay walang salita, ngunit malinaw ang mensahe. "Hindi na ako ang batang iniwan niyo." Marahan ngunit matatag na sabi ng babae. At kahit hindi siya sumigaw, ay sapat ang kanyang boses upang baguhin ang atmosfera ng silid, dahil sa unang pagkakataon ay may bakas ng kapangyarihan na hindi maitatanggi. At sa likod ng simpleng pangungusap ay may kasaysayan na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. At habang siya'y bahagyang humakbang pasulong, ay napansin ng lalaki ang pagbabago, ang postura, ang tingin, ang kumpiyansa. At kahit sandali lamang ay may isang maliit na pag-aalinlangan na dumaan sa kanyang isip. Ngunit agad din itong nawala. Napalitan ng kayabangan na matagal na niyang kinagisnan. "Akala mo kung sino ka na?" Mapanuyang sagot niya. "Kahit anong mangyari, wala kang laban sa amin." At sa likod ng mga salitang yon ay ang kumpiyansa ng isang taong naniniwala na hawak niya ang kapalaran ng iba. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi sumagot ang babae. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil hindi niya kailangang ipaliwanag ang isang bagay na malapit ng ipakita. At sa katahimikan na yon ay may isang tensyon na unti-unting lumalaki.
Parang bagyong hindi pa bumabagsak ngunit ramdam na ang lakas. Sa gilid, ang kanyang ina ay tahimik na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagkalito. Dahil kahit naramdaman niya na ang batang ito ay ang anak na matagal niyang hinintay, hindi pa rin niya lubos maintindihan kung sino na ito ngayon. At sa loob ng kanyang puso ay may isang simpleng hiling na kahit gaano kalaki ang nagbago sa mundo ng kanyang anak, ay sana ay hindi mawala ang bahagi nito na minsang yumakap sa kanya sa gitna ng apoy. Pirmahan mo na ang kasunduan, muling sabi ng lalaki. Inilapit ang papel sa kanyang ina. Ang kanyang boses ay mas mabigat ngayon, may halong pagbabanta na hindi na niya itinatago. At sa sandaling iyon ay gumalaw ang babae. Hindi mabilis, hindi marahas, kundi sapat lamang upang ipakita na hindi na niya hahayaang mangyari ang parehong bagay na nangyari noon. At habang dahan-dahan niyang inabot ang papel, ay bahagyang manggungumiti ang lalaki. Iniisip na sa wakas ay napasuko na nila ito. Ngunit ang ngiting iyon ay agad na nawala nang makita niya kung paano hinawakan ng babae ang dokumento. Hindi bilang isang taong susunod, kundi bilang isang taong magpapasya. Hindi na kayo ang may kontrol, mahina niyang sabi. Ngunit sa loob ng simpleng pangungusap na yon ay may bigat na hindi kayang baliwalain. At bago pa makapagsalita ang lalaki, ay dahan-dahan niyang pinunit ang papel sa dalawa. Ang tunog ng papel na napupunit ay tila mas malakas kaysa sa kahit anong sigaw. At sa sandaling iyon ay tuluyang nabasag ang ilusyon ng kapangyarihan na matagal nilang pinanghawakan. Tahimik ang ilang segundo. At sa katahimikan na yon, nagsimula ang tunay na laban. Ang tunog ng napunit na papel ay nanatiling nakabitin sa hangin na parang isang huling paalala na may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati. At sa loob ng ilang segundo ay walang gumalaw, walang nagsalita. Parang ang mismong mundo ay naghintay kung ano ang susunod na mangyayari. At sa gitna ng katahimikang iyon ay unti-unting nagbago ang ekspresyon ng lalaki. Mula sa kumpiyansa tungo sa galit na hindi na niya kayang itago. Ang kanyang mga mata ay lumiit at ang kanyang mga kamay ay bahagyang kumuyom. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa insulto na hindi niya matanggap. At sa likod niya ay napaatras ng bahagya ang babae. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa unang pagkakataon ay may naramdaman siyang hindi pamilyar. Isang pakiramdam na parang ang kontrol na matagal nilang hawak ay unti-unting nawawala sa kanilang mga kamay. Alam mo ba ang ginagawa mo? Mabigat na sabi ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng galit, ngunit may halong babala. At sa paraan ng kanyang pagtayo ay malinaw na hindi siya sanay na kinokontra, lalo na ng isang taong matagal niyang minamaliit. Ngunit sa pagkakataong yon ay hindi umatras ang babae. Hindi siya nagtaas ng boses. Hindi siya nagpakita ng emosyon dahil alam niyang hindi kailangan ng sigaw upang ipakita ang kapangyarihan. At habang nakatingin siya diretso sa lalaki, ay parang ang lahat ng ingay sa paligid ay unti-unting naglaho. Naiwan lamang ang dalawang taong magkaibang-magkaiba ang pinanggalingan, ngunit ngayon ay nakatayo sa iisang punto ng banggaan. Ginagawa ko lang ang dapat ginawa ko noon pa, sagot niya ng marahan. At sa simpleng pangungusap na yon ay may lalim na hindi agad maintindihan, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang pakiramdam sa mga nakarinig. At sa loob ng kanyang isip ay muling sumagi ang alaala ng gabing iyon. Ang apoy, ang ulan, ang huling yakap. At sa pagkakataong ito ay hindi na ito sakit, kundi lakas. Isang bagay na hindi na niya kailangang takasan. Kayabangan, malamig na sabi ng babae sa likod. Ang kanyang ngiti ay bahagyang bumalik, ngunit hindi na kasing kumpiyansa kanina. Akala mo kung sino ka na, dagdag pa niya. At kahit pilit niyang pinapanatili ang kanyang tono, ay may bahagyang panginginig na hindi niya maitago. Dahil sa unang pagkakataon, ay hindi niya mabasa ang taong nasa harap niya. At iyon ang bagay na pinakakinatatakutan ng mga taong sanay kontrolin ang iba. Ang hindi nila kayang kontrolin. Sa gilid, ang ina ay tahimik na nakatayo. Ang kanyang mga mata ay salit-salit na tumitingin sa anak at sa lalaking minsang naging asawa niya.
At sa loob ng kanyang puso ay may halo-halong emosyon, takot, pag-aalala, at isang uri ng pag-asa na hindi niya kayang ipaliwanag dahil kahit hindi niya lubos maintindihan ang nangyayari, ay nararamdaman niya na ang batang minsang iniwan sa apoy ay hindi na ang parehong tao, na may isang bagay dito na mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan. At sa simpleng katotohanan yon ay unti-unti siyang nakakaramdam ng lakas na matagal na niyang nawala. Kung hindi mo pipirmahan, malamig na sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay bumalik sa pagiging matigas at kontrolado. Pipilitin kitang pumirma. At sa sandaling iyon ay kumilos ang mga taong nasa labas. Ang tunog ng mga yabag ay unti-unting lumapit, mabibigat at sabay-sabay, at sa loob ng ilang segundo ay napuno ang maliit na espasyo ng mga lalaki na may matitigas na mukha at malamig na mga mata. At sa kanilang presensya ay malinaw na ang sitwasyon ay hindi na simpleng usapan, kundi isang bagay na malapit nang maging marahas. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay nanatiling kalmado ang babae. Ang kanyang tingin ay hindi nagbago. At sa loob ng kanyang isip ay parang matagal na niyang nakita ang eksenang ito bago pa man ito mangyari. At habang bahagya niyang inangat ang kanyang kamay, ay may isang tahimik na senyales na hindi napansin ng iba, ngunit sapat upang magbago ang direksyon ng lahat. At sa susunod na sandali ay may isa pang grupo na pumasok, hindi kasing ingay ngunit mas organisado. Ang kanilang presensya ay hindi nangangailangan ng pagpapakita dahil ang paraan ng kanilang pagtayo ay sapat na upang ipaalala na hindi sila basta-basta. Sandaling natahimik ang lahat. At sa katahimikang iyon, ang balanse ng kapangyarihan ay unti-unting nagbago. Sa sandaling pumasok ang mga bagong tao, hindi na kailangang magtanong kung sino ang may kontrol sa sitwasyon dahil ang paraan ng kanilang pagtayo pa lamang ay sapat na upang baguhin ang direksyon ng hangin sa loob ng kubol. At ang mga lalaking kanina ay puno ng lakas, ay bahagyang napaatras. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa instinct. Isang tahimik na pagkilala na may mas mataas na kapangyarihan na naroroon. At habang unti-unting bumigat ang katahimikan, ay napansin ng lalaki ang pagbabago. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng galit at pagkalito. Dahil sa unang pagkakataon ay hindi niya maintindihan kung paano nagbago ang sitwasyon ng ganito kabilis. At habang tinitingnan niya ang babaeng nasa harap niya, ay may isang tanong na unti-unting pumapasok sa kanyang isip. Sino ba talaga siya? Ngunit bago pa niya mabigyan ng sagot ang tanong na yon, ay naramdaman na niya ang pressure na hindi niya kayang balewalain. Umalis kayo. Malamig na utos ng babae. Hindi malakas ngunit may bigat na agad sinunod ng mga taong kakapasok lamang. At sa simpleng galaw na yon ay tuluyang nabasag ang natitirang kumpiyansa ng lalaki. Dahil malinaw na ang mga taong ito ay hindi kanya. At sa unang pagkakataon ay may isang maliit, ngunit malinaw na pakiramdam ng panganib na sumagi sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. At sa likod niya ay napahigpit ang hawak ng babaeng kasama niya. Ang kanyang mga mata ay bahagyang nagbago. Hindi na lamang puno ng pagmamataas, kundi may halong pag-aalala na pilit niyang tinatago. Akala mo matatakot ako? Pilit na matigas ang boses ng lalaki, ngunit ang bahagyang pag-igting ng kanyang panga ay nagbigay ng ibang kwento. At sa sandaling iyon ay bahagyang ngumiti ang babae. Hindi ito ngiting puno ng saya, kundi isang tahimik na kumpirmasyon na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. At habang siya ay bahagyang humakbang pasulong, ay tila mas lumiit ang espasyo sa pagitan nila. Hindi dahil sa pisikal na distansya, kundi dahil sa bigat ng presensya na dala niya. Hindi kita pinapaniwala, marahan niyang sabi. Ang kanyang mga mata ay diretso sa lalaki. Pinapakita ko lang sa'yo. At sa simpleng pangungusap na yon, ay may kakaibang lamig na dumaan sa likod ng mga nakarinig. Dahil hindi ito pagbabanta, kundi isang pahayag, isang bagay na hindi na kailangang patunayan dahil malapit na itong mangyari. At sa loob ng kanyang isip ay malinaw na ang susunod na hakbang, hindi dahil gusto niya, kundi dahil kailangan.
dahil may mga bagay na hindi matatapos kung hindi niya haharapin ng buo. Sa gilid, ang kanyang ina ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng halo-halong emosyon na hindi niya kayang ipaliwanag. At habang pinagmamasdan niya ang anak, ay unti-unti niyang napagtanto na ang batang minsang iniwan sa apoy ay hindi lamang nakaligtas, kundi nagbago sa paraang hindi niya akalaing posible. At sa kabila ng lahat ng takot, ay may isang maliit na bahagi sa kanya na nakakaramdam ng pag-asa, na sa pagkakataong ito ay hindi na sila ang mahihina. Kung ganoon, malamig na sabi ng lalaki, pilit binabalik ang kanyang kumpiyansa. Tingnan natin kung gaano kakalakas. At sa sandaling iyon ay nagbigay siya ng senyas, at ang mga tauhan niya ay muling gumalaw. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at sabay-sabay. Ngunit bago pa man nila maabot ang babae, ay may isang mabilis na galaw na nangyari. Isang bagay na halos hindi napansin ng mata, ngunit sapat upang baguhin ang lahat. At sa loob ng ilang segundo ay ang mga taong kanina ay puno ng lakas, ay nakatayo na ngayon nang hindi makagalaw. Ang kanilang mga katawan ay parang nawala ng kontrol, at ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit ngayon ay mas mabigat, mas malinaw, mas mapanganib. Sa sandaling iyon, tuluyang nawala ang ilusyon ng kapangyarihan ng lalaki. At sa unang pagkakataon, siya ang nasa maling panig ng kwento. Sa loob ng kubol na yon, ang oras ay tila hindi na gumagalaw sa normal nitong daloy, kundi nagiging mabagal, mabigat, at halos masakal sa tensyon na hindi na kailangang ipaliwanag. At habang ang mga tauhan ng lalaki ay nakatayo na, parang nawalan ng lakas, ang kanilang mga mata ay puno ng gulat na hindi nila maitago. Ang lalaking minsang nagpakilala bilang may kontrol sa lahat ay unti-unting nawala ng kulay sa mukha, hindi dahil sa pisikal na takot, kundi dahil sa isang mas malalim na bagay, ang pagkabasag ng paniniwala na siya ang nasa itaas ng lahat. At sa sandaling iyon ay napilitan siyang tumingin muli sa babae. Hindi na bilang isang taong minamaliit, kundi bilang isang taong hindi niya kayang unawain. At sa loob ng kanyang isip ay may isang bagay na pilit niyang itinatanggi, ngunit hindi na niya kayang pigilan, ang posibilidad na nagkamali siya sa lahat. Imposible. Mahina niyang bulong, hindi para sa iba kundi para sa sarili niya, at sa salitang iyon ay may halong pagtanggi at desperasyon na unti-unting lumalabas. Ngunit ang babae ay hindi sumagot, hindi siya nagmadali, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon na maaaring magbigay ng kasiyahan sa kanya, dahil alam niyang ang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang salita. At habang siya ay nakatayo roon, ay parang ang buong mundo ay nakaayos sa paligid niya. Hindi dahil siya ang sentro, kundi dahil siya ang nagtakda ng direksyon. Tapos na ang laro. Marahan niyang sabi, at sa simpleng pangungusap na yon ay parang may isang bagay na tuluyang nagwakas. Hindi lamang ang sitwasyon kundi ang lahat ng ilusyon na matagal nang pinanghawakan ng mga taong nasa harap niya. At sa sandaling iyon ay muling gumalaw ang kanyang mga tauhan. Hindi marahas, ngunit sapat upang ipakita na ang kontrol ay hindi na babalik sa dati, at ang lalaki ay napaatras ng bahagya. Hindi dahil sa utos, kundi dahil sa instinct na hindi niya kayang baliwalain. Isang instinct na nagsasabing ang bawat hakbang niya mula ngayon ay maaring maging huli. Sa gilid, ang kanyang ina ay napahawak sa kanyang dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng nangyayari. At habang pinagmamasdan niya ang anak, ay unti-unti niyang naiintindihan na ang batang minsang iniwan sa apoy ay hindi lamang nakaligtas, kundi naging isang taong kayang baguhin ang mundo sa paligid niya. At sa kabila ng lahat ng takot, ay may isang tahimik na pasasalamat na lumitaw sa loob niya, na sa pagkakataong ito ay hindi na sila ang kailangang matakot. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon ay hindi pa tapos ang laban, dahil ang lalaking nasa harap nila ay hindi sanay sumuko, at kahit na ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho, ay pilit niyang hinahanap ang natitirang bagay na maaari niyang hawakan. At sa loob ng kanyang isip ay may isang huling baraha na hindi pa niya nagagamit. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat
kung ito ay gagana. At sa sandaling iyon ay bahagya siyang ngumiti. Isang nangiting pilit, ngunit puno ng desperasyon. Akala mo tapos na? Malamig niyang sabi, at sa tono ng kanyang boses ay muling bumalik ang bahagyang kumpiyansa. Hindi mo pa kilala ang lahat ng nasa likod ko. At sa sandaling iyon ay may kakaibang pagbabago sa hangin. Hindi agad malinaw, ngunit sapat upang maramdaman ng babae. At sa loob ng kanyang isip ay may isang mabilis na kalkulasyon na nangyari. Hindi dahil nagulat siya, kundi dahil inaasahan na niya ito. At sa halip na umatras, ay nanatili siyang kalmado. Ang kanyang mga mata ay bahagyang kumislap na parang naghihintay lamang kung ano ang susunod na mangyayari. Subukan mo, sagot niya, hindi bilang hamon kundi bilang kumpirmasyon. At sa simpleng salitang iyon ay muling bumigat ang katahimikan dahil sa pagkakataong iyon ay malinaw na ang laban ay hindi na lamang tungkol sa nakaraan kundi sa kung sino ang may karapatang magtakda ng hinaharap. At sa gitna ng katahimikang iyon, ang susunod na galaw ay magpapasya ng lahat. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ay hindi na simpleng kawalan ng tunog, kundi isang bagay na may bigat. Parang ang hangin mismo ay naghihintay kung sino ang unang gagalaw. At habang ang lalaki ay nakatayo roon na may pilit na kumpiyansa sa kanyang mukha, ay unti-unti niyang inilabas ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig, ngunit pinipilit niyang panatilihin ang imahe ng kontrol. At sa bawat segundo na lumilipas, ay parang mas lumalalim ang bitak sa loob niya. Ngunit hindi siya maaaring umatras. Hindi ngayon. Hindi sa harap ng taong minsan niyang itinapon na parang walang halaga. At habang idinidiin niya ang tawag ay may isang pag-asa na kumapit sa kanya. Isang pag-asa na may darating, na may magliligtas sa kanya mula sa sitwasyong ito na hindi pa siya tuluyang talo. Ngunit ang babae ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mga mata ay tahimik, ngunit malinaw, at sa loob ng kanyang isip ay parang nababasa na niya ang bawat galaw ng lalaking nasa harap niya. Hindi dahil alam niya ang hinaharap, kundi dahil naiintindihan niya ang mga taong tulad nito, mga taong hindi kayang tanggapin ang pagkatalo, mga taong kakapit sa kahit anong natitirang bagay, kahit alam nilang wala na itong saysay. At habang pinagmamasdan niya ang teleponong hawak nito, ay may isang maliit na bahagi sa kanya na halos nakaramdam ng awa. Ngunit agad niya itong pinigilan, dahil ang awa ay isang bagay na matagal na niyang iniwan sa nakaraan, kasama ng lahat ng kahinaan. Darating siya, sabi ng lalaki. Pilit pinatatag ang kanyang boses, at kapag dumating siya, tapos ka na. At sa sandaling iyon ay may ilang tauhan na bahagyang nagkatinginan. Hindi dahil hindi sila naniniwala, kundi dahil hindi nila alam kung ano ang dapat nilang maramdaman. At sa gilid ay napahawak ang kanyang ina sa braso ng anak. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa batang minsan niyang iniligtas. At sa loob ng kanyang puso ay may isang tahimik na dasal na sana ay hindi na muling maulit ang gabing iyon, na sana ay hindi na niya kailangang panoorin muli ang pagkawala ng anak niya. Nanay, mahina ngunit matatag na sabi ng babae, bahagyang pinisil ang kamay nito bilang sagot. At sa simpleng galaw na yon ay may isang katiyakan na hindi kailangang ipaliwanag, na kahit ano pa ang mangyari ay hindi na siya ang batang walang magawa noon. At sa sandaling iyon ay unti-unting kumalma ang ina, hindi dahil nawala ang takot, kundi dahil may tiwala na siya sa taong nasa harap niya. Lumipas ang ilang sandali na parang mas mahaba kaysa sa dapat, at pagkatapos ay narinig ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Mabibigat at sabay-sabay. At sa tunog na iyon ay muling bumalik ang kumpiyansa sa mukha ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay kumislap na parang nakakita ng liwanag sa dulo ng madilim na lagusan. At habang papalapit ang mga yabag, ay bahagya siyang nangumiti. Isang ngiting puno ng pagmamataas at paghihiganti. Ngunit ang babae ay hindi gumalaw, hindi siya lumingon, hindi siya nagbago ng postura, dahil sa loob ng kanyang isip ay alam na niya ang susunod na mangyayari. Pumasok ang mga tao, isa-isa. Ang kanilang presensya ay mabigat at puno ng awtoridad.
At sa sandaling iyon ay napuno ang maliit na espasyo ng isang bagong uri ng tensyon. Hindi na lamang galit, kundi kapangyarihan na direktang nagbabanggaan. At ang lalaki ay agad na lumapit sa kanila. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali habang ipinapaliwanag ang sitwasyon. Umaasang makukuha niya ang panig ng mga ito. Umaasang muling babalik sa kanya ang kontrol na nawala. Ngunit habang nagsasalita siya, ay may isang bagay na hindi niya napansin. Ang paraan ng pagtitig ng mga bagong dating sa babae. Hindi ito paghusga, hindi ito paghamak, kundi isang uri ng paggalang na hindi nila kailanman ipinakita sa kanya. At sa sandaling iyon, bago pa niya tuluyang maunawaan ang ibig sabihin nito, nagsimulang bumagsak ang huling piraso ng kanyang mundo. Sa sandaling tumahimik ang lalaki matapos ang kanyang paliwanag, umaasa na ang mga bagong dating ay agad kakampi sa kanya. Napansin niyang walang sumagot, walang nagkumpirma, at higit sa lahat, walang lumapit sa kanya gaya ng inaasahan niya. At sa loob ng ilang segundo ay unti-unting nagbago ang ekspresyon sa kanyang mukha, mula sa kumpiyansa tungo sa pagkalito, at mula sa pagkalito tungo sa isang mabigat na realisasyon na hindi niya agad matanggap dahil ang mga taong tinawag niya upang iligtas siya ay hindi tumingin sa kanya bilang amo, kundi dumiretso ang kanilang tingin sa babaeng tahimik na nakatayo sa gitna. At sa sandaling iyon ay parang may isang bagay na dahan-dahang bumagsak sa loob niya. Hindi marahas, hindi biglaan, kundi mabagal at mas masakit. Isa-isa silang yumuko. Hindi malalim, ngunit sapat upang ipakita ang respeto na hindi kailanman ibinigay sa kanya. At sa simpleng galaw na yon ay tuluyang nawasak ang natitirang ilusyon na pilit niyang hinahawakan. Binibini, sabay-sabay nilang bati, ang kanilang mga boses ay mababa, ngunit malinaw, at sa salitang iyon ay parang may isang bigat na bumagsak sa buong silid, isang bigat na hindi kayang baliwalain ng kahit sino. At sa sandaling iyon ay napaatras ang lalaki, ang kanyang mga mata ay malawak na nakatitig sa eksenang nasa harap niya. Hindi siya makapaniwala, hindi dahil hindi niya naiintindihan, kundi dahil ayaw niyang tanggapin. Hindi imposible. Mahina niyang bulong, ngunit ang boses niya ay wala ng lakas, wala ng dating. Parang ang mismong pagkatao niya ay unti-unting nawawala kasabay ng kanyang kapangyarihan. Ang babae ay nanatiling tahimik sandali, hindi agad nagsalita, hindi agad kumilos, dahil alam niyang ang sandaling ito ay hindi na kailangang pabilisin, na ang katotohanan ay mas mabigat kapag hinayaan itong maramdaman ng buong buo. At habang dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin, ay tumingin siya diretso sa lalaking minsang tinawag niyang ama. At sa unang pagkakataon ay walang kahit anong bakas ng anak sa kanyang mga mata, tanging isang tao na nakatayo sa harap ng kanyang nakaraan. Matagal na kitang hinintay, marahan niyang sabi, at sa simpleng pangungusap na yon ay may lalim na hindi agad maunawaan, ngunit sapat upang magdulot ng kakaibang lamig sa hangin, at sa loob ng kanyang isip ay muling bumalik ang lahat. Ang gabi ng apoy, ang ulan, ang sakit ng pagkawala, ang mahabang taon ng katahimikan. Lahat ng iyon ay hindi na lamang alaala, kundi naging bahagi ng kung sino siya ngayon. Hindi mo ako kayang pantayan noon. Dagdag niya, ang kanyang boses ay hindi tumataas, ngunit mas tumitindi. At lalo na ngayon. At sa sandaling iyon ay tuluyang nabasag ang natitirang depensa ng lalaki. Dahil hindi na ito isang hamon, kundi isang katotohanan na hindi niya kayang kontrahin. Sa gilid, ang kanyang ina ay napahawak sa dibdib niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit hindi na ito luha ng sakit, kundi ng isang uri ng pag-unawa na matagal niyang hinintay. Dahil sa wakas ay nakita niya ang anak niya, hindi bilang isang batang nawala, kundi bilang isang taong bumalik upang tapusin ang lahat ng hindi natapos. At sa kabila ng bigat ng sitwasyon ay may isang tahimik na kapayapaan na unti-unting pumapasok sa kanya. Tapusin na natin ito, sabi ng babae, at sa pagkakataong iyon ay wala nang pag-aalinlangan sa kanyang boses, wala nang tanong, tanging isang desisyon
na matagal nang ginawa. At sa simpleng utos na iyon ay kumilos ang kanyang mga tauhan. Hindi marahas, ngunit walang pag-aatubili. At sa loob ng ilang segundo ay ang lalaking minsang may hawak ng lahat ay nakatayo na ngayon na parang isang taong wala nang matatakbuhan. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ang lahat, may isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. May isang sigaw. Isang sigaw na punit, mahina, ngunit sapat upang basagin ng sandali. At, at sa sandaling iyon, ang lahat ay muling nagbago. Sa sandaling marinig niya ang sigaw na yon, tila may isang bagay na biglang humila sa kanya, pabalik mula sa malamig at kontroladong mundo na kanyang binuo sa loob ng maraming taon. At kahit gaano pa siya katatag, ay hindi niya kayang baliwalain ang boses na yon. Dahil sa loob nito ay may pamilyar na hina na parang isang bahagi ng kanyang nakaraan na hindi niya kailanman tuluyang iniwan. At habang mabilis siyang lumingon, ay nakita niya ang batang lalaki na nakahawak sa tiyan. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga mata ay puno ng sakit na hindi niya kayang itago. At sa sandaling iyon ay hindi na mahalaga kung ano ang plano, kung sino ang dapat parusahan, o kung ano ang dapat matapos. Dahil ang lahat ng iyon ay biglang naging maliit kumpara sa isang bagay. Ang buhay na unti-unting nawawala sa harap niya. Ate, muli nitong bulong. Ang boses nito ay mas mahina na ngayon. Parang ang bawat salita ay hinihila mula sa isang katawan na unti-unting sumusuko. At sa sandaling iyon ay parang may isang bahagi sa kanya na muling nabasag, hindi tulad ng dati na puno ng sakit at kawalan, kundi isang mas malalim na bitak na nagmula sa takot na hindi niya inaasahan. At bago pa niya mapigilan ang sarili, ay mabilis siyang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay hindi na kontrolado, kundi puno ng pagmamadali. At habang hinahawakan niya ang katawan ng bata, ay naramdaman niya kung gaano ito kainit at gaano ito kahina. Ayos ka lang. Nandito ako. Mahina niyang sabi, ngunit sa loob niya ay may kaguluhan na hindi niya kayang ipakita. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, ay may isang sitwasyon na hindi niya kayang kontrolin. At sa pakiramdam na iyon, ay muling bumalik ang alaala ng gabing iyon. Ang apoy, ang pagkawala, ang kawalan ng magawa. At sa pagkakataong ito ay ayaw na niyang maranasan yun muli. Hindi niya kayang mawalan ulit. Sa gilid, ang kanyang ina ay napasigaw, ang kanyang katawan ay agad lumapit sa kanila. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hinahawakan ng bata. Pingan! Anak! Ang kanyang boses ay puno ng takot at sakit na hindi niya kayang itago. At sa sandaling iyon ay tuluyang nawala ang lahat ng natitirang galit sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang purong takot ng isang ina na muling mawawalan. Tumawag ng ambulansya. Malamig ngunit mabilis ang utos ng babae. At sa tono ng kanyang boses ay walang lugar para sa pag-aalinlangan, agad kumilos ang mga tao sa paligid. Ngunit kahit na ang lahat ay gumagalaw ay naramdaman niya na ang oras ay parang bumabagal, bawat segundo ay parang mas mabigat kaysa sa dati. At habang hawak niya ang bata ay hindi niya maiwasang isipin kung bakit sa kabila ng lahat ng kanyang kapangyarihan ay may mga bagay pa rin na hindi niya kayang hawakan. Hindi pa pwede. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi niya alam kung para sa bata o para sa sarili niya. Ngunit sa sandaling iyon ay malinaw ang isang bagay, na ang laban na akala niyang natapos ay hindi pa pala tunay na natatapos. Dahil ang tunay na laban ay hindi lamang tungkol sa paghihiganti, kundi sa kung ano ang kaya niyang protektahan pagkatapos ng lahat ng iyon. Dumating ang mga paramedic, mabilis at sanay, at sa loob ng ilang minuto ay dinala ang bata palabas. Ang kanyang ina ay sumunod. Hawak ang kamay nito na parang yun na lamang ang natitirang koneksyon sa pagitan nila. At habang pinagmamasdan ng babae, ang eksenang yon ay naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan na unti-unting pumapasok sa kanya. Hindi ito kapayapaan, kundi isang desisyon, isang pagbabago na hindi na niya kayang baliwalain. Dahan-dahan siyang tumayo.
Ang kanyang mga mata ay muling naging malamig, ngunit hindi na katulad ng dati. Dahil sa ilalim ng lamig na iyon ay may isang bagong bagay, isang layunin na hindi na lamang tungkol sa pagwasak, kundi tungkol sa pagpapanatili. At habang siya ay lumingon sa mga taong nasa paligid niya, ay walang salita ang kailangan upang ipaalam na ang lahat ay nagbago na. Ang apoy ng nakaraan ay natapos na, at ang laban para sa hinaharap ay nagsisimula pa lamang.